Tahimik at payapa ang buhay namin sa maliit naming bayan. Si nanay ay masipag na may bahay at si tatay naman ay isang manggagawa sa pabrika. Isa akong nag-iisang anak na laging kasama ang aking pinsang si Anton, anak ni Tita Lina ang nakababatang kapatid ni nanay. Madalas kaming bumisita sa bahay ni Tita Lina. Malapit siya sa amin dahil magkalapit lang ang aming bahay. Ngunit sa paglipas ng panahon, may napansin akong kakaiba kay tatay at kay Tita Lina. Noong una, akala ko'y normal lamang na pagiging malapit nilang magbayaw. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, napapansin kong madalas silang mag-usap ng pabulong. Minsan, nahuhuli ko silang nagkakatinginan ng matagal na para bang mailihim silang alam na hindi dapat malaman ng iba. Isang hapon, pauwi na ako mula sa eskwela nang mapadaan ako sa isang bakanting lot malapit sa bahay ni tita. Dito ko nakita si tatay at si Tita Lina na magkasamang nakaupo sa ilalim ng puno. Malayo sa mga mata ng iba, ngunit sapat na malapit para marinig ko ang kanilang pag-uusap. Malapit na tayong mahuli, Ramon, bulong ni Tita Lina kay tatay. Hindi nila malalaman kung mag-iingat tayo, Lina, sagot ni tatay. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng kanilang usapan, ngunit may kung anong bumigat sa aking dibdib. Gusto kong lumapit at kumprontahin sila, ngunit nanaig ang takot ko. Kaya umuwi ako na may bumabagabag sa akin. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Pilit kong iniisip kung tama ba ang hinala ko. Baka naman mali lang ang iniisip ko. Ngunit habang pinagmamasdan ko si nanay na abala sa paghahanda ng hapunan, hindi ko mapigilang maawa sa kanya. Lumipas ang ilang araw at mas naging mapanuri ako. Napansin kong tuwing may pagkakataon, biglang nawawala si tatay at si Tita Lina. Isang gabi, nagpanggap akong natutulog at narinig kong lumabas ng bahay si tatay. Dahan-dahan akong bumangon at sinundan siya. Pumunta siya sa likod bahay ni Tita Lina. Dito, nakita kong muli silang magkasama. Hindi na tama ito, Ramon, sabi ni Tita Lina habang nakayuko. Hindi ko kayang iwan si Linda, sagot ni tatay, tinutukoy si nanay. Pero mahal mo ako, hindi ba? Tanong ni Tita Lina. Hindi nakasagot si tatay. Nakita ko kung paano niya hinawakan ang kamay ni Tita Lina. Dito na ako hindi nakapagpigil. Ano to? Sigaw-gaw ko. Nagulat sila at mabilis na naghiwalay. Anak, hindi ito nagsimula si tatay, ngunit hindi ko na siya pinakinggan. Tumakbo ako pauwi at hindi napigilang maluha. Kinabukasan, nagkaroon ng komprontasyon. Hindi ako nagsinungaling kay nanay at sa wakas, nalaman niya ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit ang pagtataksil ni tatay o ang katotohanang si Tita Lina na itinuring kong pangalawang ina ang kasama niya sa lihim na relasyon. Sa huli, umalis si Tita Lina sa aming bayan at si tatay, kahit anong paliwanag niya, ay iniwan din kami ni nanay. Ang pamilya namin ay tuluyang nasira dahil sa isang lihim na hindi kailanman dapat nangyari.